Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Masang Pilipino. Soto, inaming naliligaw na siya sa talakayan sa impeachment trial. Paano naman yan? Senator Judge ka, naliligaw o hindi na makasunod sa talakayan whatsoever. Kahit ako, parang nawawalan na ako ng ganang manood sa impeachment trial. Very boring na ang impeachment trial ngayon. Inamin ni Senator Judge Vicente Tito Soto III na naliligaw na siya sa naging takbo ng talakayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos umikot ang pagtatanong sa mga kasong grave threats at inciting to sedition. Oh. Sa pagtatanong kay prosecution witness at NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Loto, sinabi ni Soto na nais niyang malinawan kung ang mga nabanggit na kaso ay hindi basaklaw ng regular na hukuman. Alam ko, saklaw yun. Napakasimple naman, grave threat, inciting to sedition. Saklaw yun. Ipinaliwanag ni Luto na ang mga ito ay nasa yugto pa lamang ng preliminary investigation. Kasunod dito, nilinaw ni Soto na ang pangunahing usapin sa impeachment court ay ang reklamong betrayal of public trust at iba pang impeachable offenses at hindi ang hiwalay na kasong grave threats at inciting to sedition. Aniya, kaya niya ibinangon ang tanong ay dahil naliligaw na siya sa direksyon ng nagiging diskusyon sa pagdinig. Correct! Salamat po. In fairness kay Senator Soto, ang punto niya doon is ang iprinepresent ng prosecution na kaso laban kay VP Sara is grave threat at inciting to sedition. Ang impeachable offense is betrayal of public trust, kagaya ng mga high crimes, yung nakakumit siya ng matinding na tinalikuran niya na ang trust, yung bumoto sa kanya, betrayal. So, may tinatawag na high crimes. So, dapat yun sana ang tinatalakay sa impeachment court. Kaya lang ang tinatalakay ngayon ay ordinary crime. Grave threat. Napakababa ang ko nito. Ang alam ko, mga 4 years lang ang maximum imprisonment nito eh. Ganon din sa inciting to sedition. Yung salita ni BP Sara nga, pag napatay ako, may nakontrata na akong assassin. Patayin din kayong 3. Oh. So, yun ang pinapalabas ngayon ng prosecution na grave threat at saka inciting to sedition. So, ang tanong, ito ba is saklaw ng regular na korte? The answer is yes. Dapat sa regular korte nila yun isampa. Hindi sa impeachment court. Example, si Tatay Digong. I think 2023 ata ito. Sinampahan ni Franz Castro ng grave threat si Tatay Digong. Kasi may nabanggit si Tatay Digong na something threatening sa buhay ni Franz Castro. So, sinampahan, grave threat. So, in the end, yung Quezon City Prosecutor's Office, ibinasura yung reklamo ni Franz Castro laban kay Tatay Digong, grave threat. So ito, si BP Sara, hindi siya immune ng suit. Pwede siyang kasuhan. So ang NBI, nagsampa na ng complaint sa prosecutor noong 2024 pa, up to now walang resolution. Bakit kaya?
Kasi kung may complaint sa prosecutor, dapat either it ma-indict, may probable cause, aakyat yung kaso sa korte para haharap si BP Sara sa korte or ibasura. Bakit hanggang ngayon, yung yung prosecutor's office, hindi itong sinasabi ngayon na preliminary investigation pa lang. So, ibig sabihin, nadidismaya na, ito yung tingin ko nadidismaya na rin si Senator Jad Soto sa ginagawa ng prosecution. Of course, ang defense, talagang mag-cross-examine. Tignan natin ang reaction. 8,300 ang nag-react. 8,000 ang tumatawa. 252 lang ang nag-like. Basa tayo ng mga ilang comments. Palitan ka muna ni Wally. Para lang kasi yan sa matatalino. Panay scroll lang kasi. Di na kinaya ni Kindat Boy. Anong segment? In fairness sa kanya, tama yung kanyang obserbasyon. Na itong pinag-uusapan dapat sa regular korte isampa para doon parusahan si BP Sara, hindi dito sa impeachment court. May nabasa akong post ni Attorney Roque. Sabi niya, grave threat and inciting to sedition are not classified high crimes. Kaya hindi mo pwedeng ipasok sa betrayal of public trust. Ang matandaan ko, sinampahan ng inciting to sedition si General Pokis. Kaya, ayun, nasa korte na at ongoing na ang trial. Kaya itong inciting to sedition, grave threat na akusasyon kay BP Sara, dapat sa regular korte nila ito i-file, hindi sa impeachment court. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa balay ni Nanay Monica Dagahay nga taga Barangay Tikalaan, Purok Trisan Alahay, Talakag Bukidnon. Sumuna ni siya ang natabangan na mo og yero kay mga dagko na ang buslot sa iyang atop. So mao na ni ang pag-aatupan karon sa gitabang nga yero. Og mao na ni ang 5 ka buok nga gihatag nga yero. 3 ka digits og 2 ka diotso. Sige. Videohan din. Bantay ka lang ba? Ako mo ban. Wow. Umag sayan. O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakatop na gid sila sa ilang balay. Nagtabang ani. Salamat kay sa tanan nga dako kani nga pagtabang kanamo. Lagi sa buhat sa Ginoo. Dalaygon kay ang Dios uban sa imong gisaligang karon nga giabot dinhi sa balay. Salamat kay ini. Salamat kayo ang nagkonsol ani uban sa nagbuhat karon dire sa balay, nagatod sa sen. Salamat kayo, naligong ka. So kuan, pila na imong edad nanay? 73. 73. Si tatay pila nang edad? Mara, 73. Pareha ra mo edad. Oh, so unsa ra inyong trabaho nanay? Kaukuhaan sa inyong pangonsumo. Igigil lang magtrabaho, diyan na, wala mong yuta, wala mong pagulatura sa mong senior. So guys,
gakuan ra gyapon mo, ga bisag tigulang na mo ga trabaho gyapon mo Oo. ginagmay para lang makakaon. Oo, Oh. para mabuhi lang ang tao. So salamat kay nanay. Salamat sa imo.